ordinansa natin. Ngayon po, para dun sa mga gusto pong para magbigay ng sarili nilang envy police sa kanilang mga barangay, kasalukuyan po hindi pa po pwede. Kagaya po ng sinabi ko, kailangan po umattend po sila ng training at seminars. Hindi ko po pinapangako pero susubukan po namin na makipag-coordinate po dun sa mga nagpapaseminar at training, baka po pwede nilang ibaba hanggang po level po ng barangay. Pero sa ngayon po, i-coordinate niyo po muna yan sa ating district manager na si Sir Vix. Pangalawa po, yung mga concern naman po sa barangay na masyado pong mabilis yung pagdaan ng truck ng basura. Hindi pa po tumatagal yung 5 minutes o 10 minutes, pagkabusina, umaalis na po. Nasa sa inyo po ang kapangyarihan, ibinibigay po namin sa inyo dahil meron po silang pinipirmahan collection certificate. May pinapapirmahan po sila sa barangay. So kung alam niyo po na hindi pa po nakahakot ang buong barangay ninyo, huwag niyo po munang pirmahan. Kahit po tumagal sila ng 30 minutes hanggang 1 oras, para lang po masigurado na nahakutan po ang buong barangay ninyo. Alam ko naman po na pag bumababa po ang mga truck, nag-a-announce din po kayo sa mga barangay niyo. So tulong-tulong lang po tayo doon. Para naman po dun sa mga main roads natin, ang nakalagay po na oras ay 7 p.m. to 5 a.m. Ito pong oras na ito ay pinapangako po ng Lionel na mag-iikot po sila at maghahakot po ng mga basura sa main road natin. Ito po, pag lumagpas naman po kayo ng 5:01 to 6:59 na meron pong nahulihang nagtatapon po ulit ng mga basura sa pinagbabawal na lugar, pwede rin po matikitan yon. Pero ito pong pasok sa 7 p.m. to 5 a.m. na oras, hindi niyo po yun cargo. Cargo po yan ng Lionel. Yan po ay pinapangako po nila na oras po ng hakot nila. Ngayon po, hindi po ng tulong sa mga barangay chairman natin. Meron naman po kayong mga CCTV, tama po? Meron po tayong mga CCTV. Pag meron po kayo nakaka-capture doon na nahulihan na po, na nagtapon po at nag-violate po ng mga batas po natin, pwede niyo po i-coordinate sa amin para po mabigyan po sila ng violation receipt. Ngayon po, alam ko po meron po tayong mga ibang kaso kagaya po ng sa Road 10 at sa Aroma na hindi po natin maiwasan at lagi po puno talaga yung basura dun sa mga lugar na yon. Kagaya po ng sinabi ko, sisikapin po ng Lionel na maklear po yan bago po mag 6 a.m. pasok po sa oras nila. Kung meron po, tuloy-tuloy po ang paghuhol nila, pero balik po tayo dun sa oras na lumagpas. Pag may nahuli po na nagtapo ng lagpas po dun sa oras na binigay nila, mag-violate po sila dun sa ordinansa natin. Malinaw naman po yung schedule po na diniscuss ko. Ngayon po, para naman po dun sa mga request kung ano po ang hinahakot ng kanya-kanyang tanggapan, meron po akong kasamang taga-MTPB at engineering dito. Para po malinaw sa lahat, ang Lionel po, ang hinahakot po nila ay ang mga household waste. Household waste po ang hinahakot ng Lionel. Para naman po dun sa mga may construction, yung mga may bato-bato, nagpapagiba po ng bahay, at mga nagpapadeclogging po, mga major declogging. Sa engineering department po yan nire-request. Ngayon, para naman po dun sa mga kahoy-kahoy, mga furnitures, mga babasagin, mga plastic, DPS po, mga special hauling, DPS po ang hahakot niyan. Doon po sa amin nire-request. Pero kung meron po kayo mga diniglag na mga maliliit na kanal, kung konti lang naman po yung mga buhangin at basura doon, po pwede na po hakutin niya ng DPS. Pero ang mga major declogging po, kay engineering department. Para naman po din sa mga clearing operations, kagaya po ng involvement sa MTPP, mga double parking, mga motor po, mga sidecar, pwede po kayong sumulat para po kasama po ang buong TFRO team. Meron po tayong special team na nag-clear po sa mga special cases natin. Kung saan kasama na po doon ang DPS, engineering, ang MPD, at saka po ang MTPB. Para po ma-schedule po nila ng maayos yung operation. Para po pati yung basura makahakot po pagkatapos ng clearing. Ngayon po, meron pa po ba kayong ibang na-experience na concerns sa mga barangay po ninyo regarding po sa basura? Malinaw naman po yung mga na-discuss ko po. Okay po, para po sa akin, ayun lang po, maraming salamat. Ipapasa ko na po sa Lionel para po sa karagdagang paalala. Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang umaga po, mga kapitan, mga barangay officials.
Ako si Henry Crisostomo. Ako in charge sa operation and general waste management. No? Kababalik lang ho namin. Yung ibang area nyo, malinis na. Barangay nyo. Okay na ako koleksyon namin. Siyempre, ahakutan na kayo. Gusto ko lang ho iklaro, no? Yun noong 6 a.m. na 12 p.m. na schedule lang ako, ginagawa na ho namin to eh. So, ginagawa na namin. Ang concern lang ni Mayor, yung main road, no, yung main road. Kaya inutusan niya kami na lahat ng basura sa main road, sa gabi namin akutin. Simula 7 p.m. hanggang 5 a.m. Pag may nakita kami basura sa mga pangunahing kalsada, akutin namin. Kaya lang, pagdating ng 5:01 up to 6:59, dapat kailangan clear ang lahat ng pangunahing kalsada. Dito sa Zone 7, Zone 8 and Zone 9, ang pangunahing kalsada nyo, Road 10, Kapulong, bali dalawa lang ako, no? Road 10 sa Kapulong. Velasquez ko, hindi ko, secondary road do, ang Velasquez, hindi ko mabuhay lane. No? Kaya yun yung dalawang area na yan, tututukan ko yan na dapat wala akong basura